Pasensya ka na, Teo. Kailangan mo nang umalis dito. 6 na buwan ka nang hindi nakakabayad ng upa. Siguro bumili ka lang ng sariling bahay mo. Saan po ba pwedeng makabili ng murang bahay? Wow ha? Kaya mo bumili ng bahay, pero hindi mo kaya magbayad ng upa. Pasensya na po. Gipit lang po talaga ako ngayon. O siya, sige. Isa lang solusyon dyan. Housing. Housing? O ito, Teo. 400 kada buwan ito. Pag na-fulfilled mo na ito, sa'yo na to. Okay? Wala na po ba talagang libreng housing dito? Wala na. Occupied na lahat. Salamat ka, bebentahan pa kita. Sayang hindi naman ito kasi hindi na namin napupuntahan at natitirahan. So, sayang din naman kapag babawiin. Kaya, ito, bininta na lang namin. May multo po ba dito? Anong multo? Diyos ko, Teo, 2025 na. Wala nang multo ngayon. Sige na, linisan mo na lang dyan. Teo, may nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Yung lock dito, sira. So, ikaw na lang magpapagawa, okay? Sige, yun lang. Aalis na ako. Hello, ate. Kamusta na kayo dyan sa probinsya? Okay lang kami dito. Ikaw, kamusta ka na dyan? Eto, nag-iisa. Miss ko na kayo. Kung nahihirapan ka na, sabihin mo lang sa akin at miss na miss ka na namin ng anak mo. Kailan ka pa ba uuwi, bunso? Malapit na, ate. Nag-iipon na ako ng pera. Kamusta na dyan si Jack Jack? Ito, marunong ng humakbang.
ba? Oo, ate. Okay ka lang ba? Ano ang nangyari sa'yo? Wala ate. Pagod lang ako. Iba ang pakiramdam ko sa bahay na to. Hindi ako komportable. Palaging may gumugulo sa isip ko. Pakiramdam ko, may ibang nakatira dito. Ay, Teo, magandang gabi sa'yo. Pasensya ka na, gabi na ako pumunta. Bukas pala mapuputulan ito ng kuryente. So, hindi ko nabayaran yung kuryente dito. So, ikaw na munang magbayad, okay? Pasensya ka na yung walang sinabi sa'yo. Manong Judge, sino po bang nakatira dito noon? Sige, mauna na ako ah. Matulog ka na. Good night. Manong Judge. Sige, bayaran mo lang bukas yung kurente ha. Hello ate. Nasaan ka ngayon? Bakit, Tio, nandito sa bahay? Bakit may nangyari ba? Ate, ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi. Bakit? May nangyari ba sa'yo? Tsaka ko na ikikwento pag nakauwi na ako. Sige, magpahinga ka na, bukas umuwi ka dito. Sige ate. Bye.
So Teo, saan ka pupunta? Uuwi na po ako sa probinsya. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan dito? O wala ka lang pangbayad? Huwag kang mag-alala. Nabayaran ko na yung kuryente. Alam mo, bibihira ka lang makakita ng ganito na bibintahan ka ng murang bahay. Kahit maglibot ka dito ngayon, hindi ka makakita ng murang bahay na katulad nito. Kasi po, Sige na nga, gagawin ko ng 200 kada buwan para mabakante lang tong bahay at para hindi bawiin. Dahil sayang naman, di ba? Sige, alis na ako. Hello ate. Pasensya ka na hindi ako makakauwi. Kasi sayang din yung offer na binigay sa akin ng may-ari ng bahay. Sayang din naman kung hindi ko tatanggap eh. O sige, basta kung may problema dyan, tumawag ka lang sa akin. Sige ate, Sige na, bye. bye. day 1 ko sa bahay na to. Kahit alam kong may kakaiba dito, kinuha ko pa rin yung bahay. Bihira lang ang pagkakataong ito. Hindi ko na lang papansinin ang mga naririnig o nakikita ko. Dahil sigurado akong pagod lang ako. Kaya marami akong naiisip na hindi dapat. Kailangan ko lang tatagan ang sarili ko at laging magdasal. Dahil may pamilya ang naghihintay sa akin. Teo, musta ka na? Ako to, si Vince. Pasensya ka na, hindi kita nakilala. Kahapon pa ako naghahanap ng bahay mo. At buti na lang natanungan ko si Mang Jedge. At sakto na sa kanya ka pala bumili ng bahay. No choice naman ako, Vince. At isa pa, work from home ako ngayon.
Bakit? Malayo kasi dito yung tinatrabahuan ko. Kaya nag-request na ako sa boss ko na mag-work from home. Kailan ka pala uuwi sa atin? Miss ka na ng ate mo at anak mo. Mag-iipon pa ako. Ayaw kong umuwi ng walang sapat na ipon. O siya, sige Teo. Mauna na ako. Baka maabutan pa ako ng delay pa uwing probinsya. Sige. Mag-ingat ka. Buti nakadalo ka dito. Sige, mag-ingat ka rin dito ha. Alis na ako. Sige. Maraming salamat. Iba yung kutob ko. Pakiramdam ko, may ibang nakatira dito.
Ano nangyayari sa bahay na to? Diyos, Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Ngayon pa talaga ng burn out. Hello, Bunso. Kamusta ka na? Okay. Ano bang nangyari sa iyo, Bunso? Bakit nilagnat ka? Mahabang storya, ate. Sige lang, kwento mo lang sa akin kung anong nangyayari dito. Medyo weird dito, ate. Pero, nakakaranas ako ng sleep paralysis. Ano? Anong ibig mong sabihin? May nakikita akong ibang mga nilalang. Ano bang nangyayari? Ate, meron kang dapat makita. Dito siya mismo namatay, ate. Sa bahay na to. Ngayon mo lang nalaman to? Oo, ate. Hindi sinabi sa akin ng may-ari ng bahay na may namatay pala dito. Teka, tingnan natin. Ayoko na dito. Madaming nagpapakita sa akin. Hindi nila ako tinitigilan. Gusto ko na mamatay. So, paano na to? Tama ang mga sinabi niya sa video. Merong mga ibang nilalang nandito. At kapag ako ay nasi-sleep paralysis, iba't ibang nilalang ang nakikita ko. Dapat matanong ko si Manong Judge bukas kung alam niya ba ang mga nangyayari dito.
Kung totoo man ang sinasabi mo at sinasabi niya sa video, ano ang intensyon nila at bakit kailangan humantong sa ganitong sitwasyon? Yun ang dapat natin alamin natin. Simula nung tumira ako dito, iba na yung pakiramdam ko. Dapat tanongin mo bukas ang may-ari ng bahay na to at aalis na tayo dito bago pa may mangyari sa ating masama. Kapag aalis tayo dito, saan tayo titira? Wala naman tayong bahay dito, di ba? Uuwi tayo sa probinsya. Doon tayo titira. Hindi pa ako pwede umuwi, ate. Kailangan pa ako dito. May trabaho pa ako. Kapag umuwi ako, wala akong ipon. Paano tayo magsisimula muli? Ang importante, Teo, ang kaligtasan mo. Ang pera, andyan lang yan. Pero ang buhay mo ay isa lang. Sige, ate. Kakausapin ko bukas si Mang Jedge. Totoo po ba na may nagpakamatay dito na isang babae sa bahay na to? Oo na. Aamin na ako. May nagpakamatay dito ng isang babae sa bahay na to. At yun ay ang kapatid ko. Ano? Bakit ngayon yun ako sinabi sa akin? Sana hindi ko na binili yung bahay na to. Kung alam ko lang naman na may nagpakamatay dito. Pasensya ka na, Teo. Hindi ko sinabi sa'yo. Dahil alam ko na hindi mo bibili ng bahay na to kapag sinabi ko sa'yo na may nagpakamatay dito. Nakikita niyo rin po ba sila? Oo. Nakikita ko sila. Ang mga nakikita mo sa sleep paralysis mo ng mga nilalang ay hindi sila mapanganib. Meron ditong isang nilalang na mas mapanganib at kaya kang patayin. Mang Jedge? Na tayo dito, Teo. Hindi na tayo dito ligtas. Yun pa kinabukas sa atin. Aalis na tayo dito. Narinig mo naman, di ba, yung sinabi ni Mang Jedge na may nilalang dito na kaya pumatay ng tao? Oo. Palaisipan niya yun sa akin. Kung anong nilalang ang tinutukoy niya. Hayop ba ito? O isa ding elemento? Kaya nga huwag na tayong tumagal sa bahay na ito. Dahil tayo rin lang ang napapahamak
O sige ate, bukas na bukas mismo, lilisanin natin ang bahay na to. Teka lang, nakakaranas ka pa rin ba ng sleep paralysis? Parang wala na ate eh. Kasi isang beses lang nangyari sa akin yun dito na na-sleep paralysis ako. Mostly mga masasamang panaginip na o mga bangungot yung mga naranasan ko dito. At hindi lang bangungot. Hindi, meron akong nakikitang mga iba't ibang nilalang. Hindi ko maintindihan hindi ko ma-explain yung kanilang mga itsura. Marami silang dugo na parang hindi tao. Hindi talaga sila tao, ate. Mas masahol pa sila sa multo. Hindi nga sila mga tao. Hindi nga sila mga espiritu. Mga demonyo sila. Feeling ko, lahat ng nilalang nakikita ko dito ay iisang demonyo lamang. At pakiramdam ko, yung babae ng pakamatay dito, yun rin yung mga nilalang na nagpapakita dito. At meron pa akong isang inala. Pakiramdam ko, si Mang Jedge ay isang nilalang din. Ha? Paano mo nasabi? Di ba kanina, habang nag-uusap kami doon sa may bandang kusina, at may narinig ako sa may kusina mismo, at pagtingin ko sa kanya nawala siya agad. Pagkatapos ngayon, pagkagising ko, ang lahat ng nangyari kanina ay panaginip lang pala. So, pakiramdam ko lahat ng mga panaginip ko kasama na yung sleep paralysis ko ay magkakaugnay. Binibigyan nila ako ng mga sinyalis na posible na mga nakikita kong mga tao sa panaginip ko ay hindi rin sila tao. Mga elemento din sila. So, ang ibig mong sabihin, si Mang Jedge ay isang masamang elemento na pumapatay ng mga tao. Oo. At hindi lang siya basta elemento. Pakiramdam ko, isa siyang halimaw. Hindi kami dapat pwedeng umalis dito. Kailangan naming harapin ang nangyayari dito. At dapat naming alamin kung sino ang sa likod ng lahat ng ito. Teo, hindi tayo pwedeng umalis dito. Kailangan nating imbestigahan at alamin kung sino ang sa likod ng lahok ng ito. Bakit? May alam ka ba kung sino ang punot dulo ng lahat ng ito? Oo, si Mang Jedge. Malamang isa siya sa mga nilalang na napanaginipan mo tuwing ikaw ay na-sleep paralysis. Kung totoo man yan na si Mang Jedge ay isang nilalang din dito sa bahay na to, mamayang gabi, isi-set up natin siya sa pamamagitan ng pag-sleep paralysis ko ulit. Upang kapag may nakita akong nilalang sa sleep paralysis ko, titingnan natin kung siya talaga yun. Or baka hindi. Baka yung sinasabi niyang nilalang na pumapatay ng tao, baka
Baka yun siya. So, anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa nakikita ang nilalang na pumapatay ng tao? Hindi pa. Yung nakikita ko pa lang ng mga nilalang, mahigit 3 pa lamang. 3 nilalang pa lamang nakikita ko dito. At ang hula ko, mamayang gabi. Siguro mamayang gabi siya lalabas. At sana, hindi siya isang halimaw. Dahil kapag halimaw siya, mahirap natin siyang puksain. So, anong plano mo? Ang plano natin ay, dahil mostly nakikita ko lang naman yung mga nilalang. Sa panaginip ko, parang bangungot siya. So, ang goal natin ngayong gabi ay makita natin yung nilalang na pumapatay ng tao. Personal, na hindi tayo natutulog, na hindi tayo nasi-sleep paralysis. Kailangan makita natin siya at kailangan natin siyang i-set up. Hindi ko pa alam kung anong setup ang gagawin natin. Ikaw, meron ka bang idea kung paano natin siya ma-set up? Mamayang gabi, ilak mo lahat ng mga pinto para hindi siya makapasok at sabuyan mo ang harap ng bahay ng asin at saka sa likod. At ang butane itatapon ko sa kanya tapos sindihan mo. So, sige. Para matapos itong kababalaghan na nangyayari dito at para mapasa atin itong bahay. Dahil sayang yung bahay na to. Diba? Meron na tayong tirahan, hindi na natin kailangan mag-upa, hindi na natin kailangan bumili pa ng lupa. Hindi na kailangan natin bumili pa ng mga materialis. Ito na, kumpleto na yung bahay. Sayang din to kapag iiwan natin at babalik tayo sa buhay natin sa probinsya. Sige, maganda tayo mamayang gabi. Papatay tayo ng masamang elemento. Anak, akin na yan. Kailangan namin to. Mamaya na. Bibigyan kita mamaya ng nam-nam, okay? Nandito na siya. Isara mo yung pinto! Bilis! Ito na ang pagkakataon natin, Teo. Natapusin ang dapat tapusin. Isa lang nakikita kong solusyon. Teo,
Tignan mo sa may jealousy. Dalhin mo tong baril. Barilin mo. Teo, anong makita mo? Halimaw, ate. Halimaw nakita ko doon. Hindi siya elemento. Isa siyang nilalang na halimaw na parang, hindi ko ma-explain, ate. Nakakatakot yung kanyang itsura. Kailangan natin tong tapusin. Kailangan na natin tong puksain. Baka kung ano pang may mangyari sa atin dito. Sige, Teo. I-check mo muna kung nandyan pa ang halimaw. At kapag wala na siya, bukas na lang natin siya aabangan ulit. Teo, kinakabahan ako sa gagawin natin. Ate, kailangan natin itong gawin. Dahil kung hindi, tayo ang mamamatay. Pero iba to eh. Hindi taong kalaban natin, Teo. Alam mo yan. Magtiwala ka lang sa akin, ate. Matatapos din ang lahat ng ito. Matatahimik din ang buhay natin. Basta tandaan mo, Teo. Kahit anumang mangyari, mahal na mahal ka namin ni Jack. Mahal na mahal ko rin kayo, ate. Hindi tayo ang matatalo dito. Sila. Dahil nakagabay sa atin palagi ang Diyos. Sumagtiwala ka lang. Tayo ang mananalo. Nandito na siya. Tapusin na natin to, ate. Sige. Pagbilang ko ng 3, ate, buksan mo. Sige. 1, 2, 3. Nasa na siya?
Teo, itapon mo to sa kanya. Tapos na ngayon. Tapos na. Ate, tapos na. Oo nga, Teo. Nagawa natin. Teo, tingnan mo. Mang Jedge? Marami kayong pandaan. Lalo ka na, Teo. Bakit mo ba ito ginagawa, Mang Jedge? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ang gusto ko lang naman ay makuha ang lahat ng elemento na nasa kapatid ko upang maging makapangyarihan ako at masakop kong buong mundo. At maggagawa ko lang yan sa pamamagitan ng tulong mo. Anong ibig mong sabihin? Ang mga nilalang na nakikita mo sa sleep paralysis mo ay mga nilalang yun ng mga kapatid ko. Yung nagpakamatay sa bahay na to? Oo, at makukuha ko lang ang mga nilalang niya sa pamamagitan mo. Paano? Kailangan mas paralysis ka ulit. At kailangan hindi ka matakot sa kanila. At doon na ako papasok at kukunin ko sila. Hindi mangyayari yan, kuya. Veronica, nasan ka? Magpakita ka. Oo, kuya. Hindi mangyayari ang mga sinasabi mo. Hindi kami katulad mo na pumapatay ng mga tao. Huwag kang magsalita ng ganyan. Minahal kita bilang kapatid. Pero trinaidor mo ako. Hindi mo ako tinuri na kapatid. Gusto mo akong patayin para maging sa iyo ang kapangyarihan ko. Sarili mo lang iniisip mo. Para naman sa atin to, Veronica. Ikinitil ko sarili kong buhay para kalabanin ka. At ngayon, kunin mong mga nilalang ko. Ibabaon kita sa impyerno kung saan ka nanggaling. Sige na, dalhin niyo na siya kung saan siya nararapat. Maraming salamat sa inyo. Matagal na kitang binalaan sa inyo, pero lagi kang natatakot sa amin. Sa inyo na tong bahay, wala nang manggugulo sa inyo. Maraming salamat, Veronica. Ate, okay ka lang? Oo, Teo. Mabuti na lang nakaya natin. Siyempre naman, ate. Kasama natin ang Diyos. Doon pa lang, sobrang panalo na tayo.
Hello everyone, thank you so much for watching my film. Hopefully you like it. Sana nagustuhan niyo po and see you on my next film. Bye-bye. We love you everyone. Please don't forget to like, subscribe, comment, and share on YouTube. Goodbye. Bye-bye. Thank you.